ang testimonya ni Attorney Lotok dahil lang sa mga inconsistency doon sa dates. Kasi sa kanyang direct examination, maayos na, ayun na pala si Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang legal spokesperson po ng House Prosecution Team at Counsel for the Prosecutors. Attorney Jay, magandang umaga po sa inyo, sir. Alvin, magandang umaga din sa lahat ninyong mga tiga-subaybay. Yan. Attorney Jay, pakipaliwanag nyo nga po, anong nangyari po doon kahapon bago mag-adjourn? Ano po, dahil kalagitnaan pa lang yung cross-examination ng depensa. Bakit po yung petsa? Parang yun ang inconsistency ang tinitira po ng depensa kagabi. Bakit po may problema sa mga petsa at sa mga dates ng dokumento, attorney? Yes. Merong mga ibang dates no doon sa mga attached na mga I think these were subpoenas doon sa, for example, yung subpoena issued to ABS-CBN, no, yung reporter of ABS-CBN na nakalagay daw doon is November. But si Attorney Lotok was explaining that was just a mere typographical error, no, na December talaga no, but on direct no, we'll probably have the opportunity to clarify these matters. Meron din some typos about other documents no, or for example yung mga docket number ng mga complaint affidavits filed with the DOJ no, but as explained by Attorney Lotok, he didn't have personal knowledge about these matters no, kasi for example yung date na nakastamp dun sa date of receipt ng isang complaint affidavit, sabi nga niya hindi niya alam yan no, dun sa receiving clerk ng DOJ naman ang nagfi-fill up no, kaya nga parang as pointed out, we should not assume that there's alteration, di ba? For all we know, ang nagkamali talaga doon, yung nag-receive na clerk, kaya tinatakan, no, para maging correct. But the point is, itong mga minor typographical errors, inconsistencies in dates, ang maganda tinanong naman ni Senator Riza Hontiveros, no, si Attorney Lotok, ano ba ang epekto nito, itong mga to, no, doon sa kanilang investigation? Did it change the words stated, the threats made by the Vice President? No? Clear naman din ho yung sinagot dyan ni NBI Regional Director Lotok. Sabi nga ho niya is wala, no? Wala namang magbago ditong mga minor typographical errors. Di naman napalitan, no? Yung tenor ng sinabi niya ni VP, how bad it was, anong significance niyan, no? So, and we agree with him. But again, of course, no, at the end of the day, ayaw natin pangunahan, no, yung Senate sitting as an impeachment court, sila ang gagawa no ng pagtitimbang no sa weight ng testigo ng testimony no, and see after cross-examination kung naging matibay pa rin ba to, or ito ba ay naapektuhan no. But insofar as we're concerned, we're still pleased no with how he handled this direct examination, even his cross-examination. Actually, yung nasusunod kong tanong sa iyo, kung natibag ba yung testimonya ni Lotok because of the inconsistencies. So the short answer is, hindi, nag-i-intact pa rin. In as far as you are concerned, intact, credible pa rin yung kanyang testimonya despite the typographical errors as you claim it or inconsistencies. Tama no? I mean, I just have to give a safe answer para hindi tayo mo-consider as in violation of sub judice, no? Dahil yung pati yung usapin ng yung weight ng testimony ng isang witness, ang impeachment court ng mag-determine yan, ano? But so far as we're concerned, no, gusto namin emphasize no, yung sinabi ni Attorney Lotok na despite this or none of this discrepancies or typographical errors affected no the result of his investigation, no, which is nung sinabi niya there's an actual real and actual threat, no, at hindi daw naapektuhan yung kanyang findings na yan with respect to the threats made by the respondent.
Opo, so dapat pa po bang magkaroon ng redirect? Just to clear it also, no, kasi syempre ang target naman ng depensa tadtarin ng pag-cite ng inconsistencies at discrepancies at typographical errors to poke holes. Yun naman ang trabaho niya, hindi ho ba? So kailangan pa ng redirect after ng cross mamaya. Tama ho. Oo, tama ho yung what you pointed out, no, para lang maging maliwanag at makapagbigay siya o mabigyan siya ng paraan na magbigay yung sa kanyang panig, no? Saan ba nanggaling 'to? At ultimately pinakaimportante diyan, anong naging epekto nito, no, dun sa kanyang um, investigation that he conducted, pati yung conclusions that he reached, no? At the end of the day, ang kailangan ma-question dito, eto bang discrepancy sa date, no? O yung mga malit na bagay about his designation ng VP, no? Secretary of DOJ or Secretary of Education, no? Or mga ibang mga errors or typographical errors that were pointed out. No? May epekto ba to dun sa napakalinaw na sinabi ng Vice Presidente na meron na siyang kasunduan sa isang mamamatay tao na patayin ang presidente, ang first lady at noong speaker of the house, no? At maganda din yung pinoint out ni Attorney Lotok na sinabi nga niya, no, ang instructions ba niya, be relentless in pursuing this, no? Huwag kang titigil hanggang di mo nagagawa to. So yun yung tanong dyan, may epekto ba yung mga ganyang minor discrepancies sa napakalinaw na public statement and admission? Okay, very good. Usad po tayo, no? Later, posible din po na may salang si Attorney Zuleika Lopez. Kasi sabi ng depensa kahapon, halfway pa lang. Ibig sabihin kalagitnaan pa lang siya. Makahumaba pa. After nun, may redirect pa. Ano po? Kung sakasakaling masalang man si Attorney Lopez, ano naman po ang kanyang ambag sa hearing na ito? Anong gusto niyong hugutin from the Chief of Staff of the Vice President, Attorney? Well, kung sakali kong so mention, if there's still time for it, no? Again, I can only answer it in broad strokes, no, since hindi pa ho siya umuupo as testigo, no? Well, I can say we'll remember the defense itself, no, doon ho sa cross-examination nila sa first witness namin. They played certain portions of that video noong November 23, 2024, showing in particular si Attorney Zuleika Lopez, ano. So meaning she was there inside the room when it happened. So ang ang testimonya niya, kung may papatawag siya mamaya, dyan ho iikot. Pero ano po ang kategory niya? Kasi may nabasa ako item, hindi pa naman daw siya maituturing na hostile witness as we speak. Ano bang tawag sa kanya? Okay, well, kapag ho kasi isang panig, no, pepresenta isang witness as its own witness, kailangan muna ma-establish muna niya na hostile witness siya. We will ask the court to qualify the witness as an expert witness. No? Para magawa yon, kailangan ma-establish muna sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya, no, on direct examination, na the interest of that witness are adverse to the interest of the party calling her as a witness, no? So dapat adverse ang witness na ang interest niya sa prosecution. And once we've established that, pwede na siyang ma-qualify ng court as a hostile witness. And we will only know that once she starts talking. Hanggat hindi pa siya nagsasalita, hindi pa natin malalaman, attorney. Kahit alam naman natin na Chief of Staff siya ng Vice President, kailangan munang magsalita siya. Is that what you're saying? Kailangan ma-elicit ho sa kanya itong mga admissions na to, no, which would serve as basis for asking the court, no, na qualify siya as a hostile witness. No? And what difference does it make? Pakipaliwanag po ninyo sa ating mga kababayan, ano ang diferensya naman kapag bigla na siya itinuring na hostile witness as opposed to now na hindi pa natin alam kung talagang hostile witness siya or regular witness lang from the prosecution? Okay, ang ordinary witness, no, so you could see ang pag-ask sa witness na to
bawal ho yung mga leading questions, no? So, yan ho yung nakikita natin dun sa mga nakaraan na araw, no, ng paglilitis. Yung leading questions ay kapag ho ang tanong ay masasagot by yes or no, no? Yan ho ay normally objectionable, no, for being leading. No? Kasi ang rason nun, parang ikaw na ang nag-supply dun sa sagot ng witness, sabihin na lang niya kung yes or no. But on cross-examination, pwede yan, no? So you would see, for example, dun sa cross-examination na ginawa kahapon kay Attorney Lotoc, ang mga tanong, no, more often than not, puro leading questions. Now, kapag na-consider as hostile witness ang isang testigo namin, ang direct examination namin, ang pagtatanong sa kanya ay as if we're conducting cross-examination. So, meaning pwedeng leading questions na. Pero pwede din po na lahat ng tanong, ang isasagot po niya ay invoke my right against self-incrimination. Pwede rin po ganun ang sagot niya. Hindi naman ho, no, kailangan ho kasi para ma-invoke yung right na yan, maliwanag na yung tanong, no, ang nag-elicit ng sagot na possibly will put her in legal jeopardy, no, or which would cause her to incur criminal liability, no. So kung hindi naman ho ganon, no, then hindi niya ho pwedeng invoke yun. Hindi, pero siya ang magdidetermine nun, hindi po kayo, hindi ho ba? If she feels na medyo threatened siya, yun ang i-invoke niya pa ulit-ulit. So what happens pag ganun? But she will have to justify that, you know, and we can object to it. Kasi at the end of the day, it's the impeachment court that will rule, no, kung tama ba ang pag-invoke niya ng right against self-incrimination. Okay. So pwede siyang sabihan, no, you cannot invoke that. You need to answer the question. Pwede siyang utusan ng ganun. Tama ho, Alvin. Yes. Pero pag sinabi niya, Your Honor, I don't wanna answer that. Paano mangyayari nun? Masaside siya in contempt pag ayaw niya sumagot. Tama ho yun. Kapag ang finding ng impeachment court, there's no basis to invoke right against self-incrimination, kailangan ho niyan sumagot. Ayun, ganun po pala yung sistema, ano po. So mamaya, ang direct examination kay Attorney Zuleika, si Attorney Ligutan pa rin, Attorney Tolosa. Tama. Hanggang sa articles na ito, lahat ng witness dito, care of Ligutan. Hindi naman. So hanggang saan lang si Ligutan? Well, the extent that I can say is tatapusin ho niya itong si Attorney Lotoc. Okay, sige. So kasi last time nagtanong din ako sa inyo. Buti na sabi ni Congressman Diokno sa amin, akala namin kasi change, substitution. Kasi ang depensa nag-substitution na Attorney Jay eh. So ito, matter of strategy. Strategy ito ng mga abogado. Hindi naman na, baka kasi mapagod ng todo si Attorney Ligutan, Attorney Jay. Tama ho. And ang reason we've been asked about this in different interviews, bakit hindi namin pwedeng ma-share, no? Kung sino ba yung mga lawyers na assigned sa kanino, no? Kasi madaming possibility na, for example, ang original na plan, si Atty. Ligutan na hawak dito. But for some reason, baka pag-uupo na, it had to be someone else, no? Yeah. It could be availability issue or whatever. Now, pwedeng gawing issue yon, no? Bakit parang papalabasin? Parang as if something's wrong. Bakit biglang nag-iba? Bakit lang nagpalit? So, to be safe, we don't say beforehand who's going to handle who. Akala nga namin kayo. Kasi may lumabas na sa social media, pati yung biodata ninyo, nilabas na kayo litigator. Sabi namin, si Tolosa siguro ang magdidirect sa susunod na witness. So hindi naman pala. Pero meron din kayong toka na kayo ang magdidirect somewhere along the way, Attorney. Tama ko yun, Alvin. I'm also not sure where that came from. May nakapagsabi din sa akin yan, but I don't know where it came from. Pero may toka nga po kayo. Somewhere along Yes. the way, magkakaroon ka rin na ikaw na ang magdidirect. Tama ho, Alvin. That's correct. Isang banda doon. Hintayin na lang ho natin, Alvin. Dahil ako lang makamadulas si Attorney Jay. Unti-unti nang naglo-loosen up na si Attorney Jay. Abay, dati stiff pa. Attorney Jay, thank you. Tama ho. Mabuhay po kayo, Attorney Jay. Mabuhay po yung prosecution. Thank you po. Maraming salamat, Alvin. Magandang umaga ulit sa inyo. Si Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., ang legal spokesperson po ng House Prosecution Team at one of the counsels of the prosecution.
Vice President Sara Duterte impeachment trial.